Good day everyone. I am Bianca B. De Santos, and today I will be the last reporter of this group, and my topic is all about micro business plan. So let's start. Who wants to read in micro business plan? Okay, thank you. So, ang micro business plan is na siya duha ka major objectives. So, ang isa is a business plan is to assist, examine, and analyze. No? Ang diri daw is i-assist daw nimo or i-examine nimo ang isa ka business or suriin nimo siya no kung kaya ba niya padaganon or kaning mahimong successful ang isa ka negosyo. And also, ang blueprint daw is ga-document daw ni siya og mga details what you plan to do with your venture and how exactly you want to achieve them, no. Diri is pwede daw nimo siyang buhatong gabay, no, para may balan kung unsa imuhang kaning pagabuhaton or pagabuhaton nga mga butang or unsay mong mga gipang palit diri ani mo makita no, and para mahimong successful ang imuhang business. And according to Elizabeth Manuel, Chief of the Trade Business Management Division of the government run Philippine Trade Training Center, is mao daw ni siya ang paraan para ma-develop or kaning mahimong successful ang imuhang negosyo. So, for example, mag-open ka o gamay lang nga karinderya. And then, nakay business plan. So, ang sasulod sa business plan nimo is na dito nakabutang kung naan na ba kay sapat na puhunan para mapalit imong mga kinahanglan no sa imuhang negosyo. And also ang nakasulat na po dito sa business plan kung pila imuhang puhunan, pila imuhang halin kung diha ka mo baligya, and also ang lugar pod no kung daghan bay imo pong malamdaman kung daghan bay mupalit sa imuhang negosyo diha sa imuhang sudan nga ibaligya, and also ang kaning mga gipanggamit nimo no nakabutang po na siya dito sa business plan. And ano sab kaning unsaon nimo siya pag hikayat sa imuhang mga customer para mo palit sa imuhang negosyo nga karinderya. And mora to. And next is ang executive summary, no, or synopsis ni siya sa business plan or kaning buod niya no sa tanan-tanan. So this part should be written in last, no, or kaning sa pinaka huli gyud no para makuan ang tanan information kaning mga para mabutang tanan mga important information, no. And also kailangan pud nimo diri kaning ma-predict good no ang imuhang financial path no sa imuhang venture in correlation to the present economy, no. Dapat imo siyang mahulaan good no kung unsay kalagayan sa imuhang negosyo kaning batay ra pud ni sa kaning present nga economy. And also ang external analysis is nagaingon ni siya kung unsa imuhang buhaton o dili buhaton, no. Ang kaning external na analysis is kuan ni siya kaning sagawas nimo ni nga buhaton, like kaning
kaning sa merkado good no, or kaning merkado nga naa kay mga kakompetensya, mao na siya external analysis, while ang internal analysis is tells you what you are able or not able to do. Sa sulod nimo ni siya buhaton no, like kanang sa imong puhunan o kaning imong mga kakayahan no, dapat diriya is kung unsa imuhang kaya nga buhaton o dili kaya nga buhaton sulod sa imuhang negosyo. Mao na ang mao na sulod sa executive summary. And next is ang marketing plan. So ang marketing plan is nagatukoy na siya kung unsa imuhang buhaton sa imuhang produkto sa merkado. Nana siya duha ka strategy. Push strategy o pull strategy. So ang strategy is tell how I will move my product to the marketplace. So ang push strategy daw ay unsa nga paraan imong gamiton para ang imuhang product is mabutang didto sa marketplace. While ang pull strategy is nagaingon ni siya og how I will make customer ask for my product, or kaning unsay imong paraan para mahikayat nimo sila nga mupalit sa imuhang gibaligya nga product. So ang kalahian sa duha is ang push strategy is ginagamit ni siya sa gawas or kaning sa unsaon nimo pagbutang imong product sa market, while ang pull strategy is unsaon nimo siya paghikayat sa imong mga customer. Mao na ang marketing plan. So example of marketing plan is na ako'y kibali jam nga gibuhat. Ang sa push strategy no, ang akong buhaton is ako siyang ibigay good or kaning ihatag sa kaning mga gagmay nga mga tindahan para ibaligya to ako ang jam nga gibuhat. Mao na ako ang push strategy. While ang ako ang pull strategy no is magbuhat ko kaning poster good or magpost ko sa social media nga kana nga lugar is na ako'y baligya dira ang jam. Mao na ako ang pull strategy. Mao na siya example na ako sa marketing plan. So, ang operation plan, and according to Ernesto Pineda, director of the UP Institute of Small Scale Industry, ginadefine daw niyang operation plan as the company's expected sale, or kaning ginaasahan daw niya kung pila ang benta sa umaabot nga tuig, and ang kaning mga gasto daw para sa pagpadagan sa negosyo. And also keep track of the business performance daw, gina-track gyapon daw ang kaning performance sa isa ka business. And also gina-determine daw diri kung pila ka tao ang i-hire no sa imuhang business para mapadagan siya og kaning malinawon or kaning magana nga negosyo. And according to Dr. Alejandro Ferriano, isa ka entrepreneur and faculty member of Ateneo Graduate School of Business, ang main concern in your operation plan are the key areas of quality, or ang dapat ang priority nimo is ang kalidad sa imong produkto no, and also the delivery and productivity sa imong product, ang kadaghanon sa imong product
sa kapaspason daw sa pagbuhat ana, and both in keeping and improving. So this section of the business plan provides the competence necessary to get things done. So diri daw ang operation plan is kailangan daw na kaning panatilihin na nindot or kaning paunlarin nimo siya no ang imong negosyo kay para ay kay bahagi ra po daw ni siya sa plano para mahimong successful or mahimong kaning maayo ang pagpadagan sa imong negosyo. And mao na siya and that's it according to Alejandro Ferreira. So, ang financial plan is nani siya duha ka major or kaning bahagi, no. Ang first is ang income statement nga naga-describe diri ang company's ability to generate cash by computing for sale and expenses. So, ang makita nato diri sa income statement kung unsaon niya pag-generate and cash pamaagi daw sa kaning mga pagbaligya o kaning mga bayronon or gasto. Na daw diri makita sa income statement. Well, ang balance sheet is naga-show your financial condition by accounting for your assets or kaning general na ni siya no sa tanan na nato ni nga nagasto or kaning ato ang nabuhat sa business nato no diri na makita sa balance sheet. So diri nato makita kung unsa nga cash atong na-receive, kaning mga inventory sa ato ang negosyo, ang equipment nga atong gigamit pila na gasto, ang property pila ato ang bayronon, no, and also ang kaning mga investment makita ni siya diri sa balance sheet. And also makita po diri ang kaning mga liabilities nato or kaning utang nato no sa ato ang negosyo. For example is ana ka ng salary, kaning bayronon sa atong mga trabahante, taxes, and also kaning mga notes and mortgage payable no. Diri makita sa balance sheet kung ang ato ang negosyo ba is successful or kaning nalugi ta no. Diri mo ni ang financial plan. According to Dr. Ferreira, is ang imong financial plan daw is dapat makita diri kung pila imong kwarta nga kinahanglan and also kung pila pod nga kwarta imong magasto sa isa ka item. And gina-include pod ang financial plan kung pila imuhang nahulam ug ang imuhang nabayaran. That is according to Dr. Ferreira. And that's all for my report. And thank you for listening.